Ang title po ay, Ang Buhay na Matagumpay. Amen. Iyan. Ngayon, title pa lang, tapos na. Paano mo nga ba masasabi na ang isang buhay ay matagumpay? That's always the question, di ba? How can you say that a man's life is already successful? Siyempre, para malaman natin kung nagtatagumpay ka o isang tao nagtatagumpay, kailangan meron itong pinagdaanan o pinagdadaanang laban. Di ba? You cannot be successful if you did not face any kind of fights. Dapat may pinagdaanan kang struggle. Dapat may pinagdaanan kang laban. Paano mo sasabihin sa akin nagtagumpay ka kung wala ka namang pinaglabanan? Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, dapat may pinaglalaban tayo. Sabi sa James 1 verse 2 to 4, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mahirap sa ating mga Kristiyano, ang gusto lang natin ay yung not lacking in anything. Ayaw natin yung may paglalabanan. Di ba? Tanggapin na natin po ang katotohanan, takot tayong humarap sa pagsubok. Di ba? Pero kailangan mo yan. You need struggles for you to be able to experience success. Amen? So be happy when you face struggles. Kasi papatatagin ka niyan. Amen? Ang pangit na magiging pangyayari sa buhay natin ay yung wala kang naranasang kahit isang struggle sa buhay. Pangit yun, Pastor? Oo, pangit yun. Bakit? Ibig sabihin lang nun, wala kang ginagawa sa buhay mo, kaya wala kang pinagdadaanan. Di ba? Kasama naman tingnan na wala akong pakinggan na wala ka man lang ginagawa. Kapag tayo'y walang misyon ang buhay, edi walang struggle, kaso gugustuhin mo ba na wala kang ginagawa? O papayag ka ba na nabubuhay ka na lang sa mundong ito nang ganun-ganun na lamang, na hindi man lang ikaw nabalita, na hindi ka man lang sumikat, o kaya naman wala ka man lang naiambag sa mundong ito? Papayag ka ba? Eh okay nang may struggle, basta kahit papaano, meron akong napagtagumpayan. Di ba? Amen. Naalala ko po ang testimony ng isa nating kasama, isa kong cell member, si Rainier. Ito po ay talagang may pinagdaanan. Nakakatuwa kasi po si Rainier, taas mo na ang kamay para makilala ka din. Para naman kayo makilala, mapasikat. Tayo. Iyon. Si Engineer Rainier po yan. Siya po ay pinanganak na born-again Christian na. Ang parents niya, born-again na. Kilala na niya si Lord. Kaso po, syempre, nung medyo nagbibinata na po siya, medyo napahiwalay siya kay Lord. Hindi po alam ng magulang niya. Yun lang. Nagbisyo po siya ng sobra. Grabe po ang kanyang pagmamariwana, grabe po ang kanyang alak, grabe po ang kanyang pagpaparty. In short, talaga pong nawalan ng direksyon ang buhay niya. Kung bagay, ang mas gusto po niya ay mas masaya na daw sa piling ng barkada kaysa kung saan-saan pa. Walang kamisyon-misyon po ang buhay. Ika nga po ng mga matatanda walang kadire-direksyon. Diga? Until one day, ito po yung pinagdaanan ni Rainier. Dahil po sa sobrang bisyo niya, na-hospital siya at siya po ay nahirapan sa hospital. Doon po siya nagkaroon ng realization na ang mga pagkakamali po niya ay kailangan niyang itama. Hinanap niya po si Lord at doon nagsimulang harapin ang problema niya. Yan. Pinilit niyang mapagtagumpayan ang kanyang misyon. Ano ang kanyang misyon? Labanan ang tukso ng kasalanan. Yan po ang naging misyon sa buhay ni Rainier. Kaya naman sa biyaya ni Lord, sinamahan siya. At dahil po napagtagumpayan niya ito at hinarap niya yung struggle niya, nakaranas na po si Rainier hanggang ngayon ng masaganang buhay. Sa biyaya po ni Lord, nagkaroon na po siya ng kanyang napakagandang asawa. Iyon, no? Hindi man naman, si Crisel, na matagal nating kasama dito sa church.
At ang alam ko po ay nung unay, mas mainit pa si Crisel kaysa kay Rainiel. Hindi kay Rainier, di ba? Kaya naman, biyaya ni Lord, after 5 years po nilang nag-intay ng anak, na nagtalagang pinagdaanan din nila yung struggle niyo at marami na nagsasabing baka hindi na magkaanak. Ay biyaya ni Lord po, binigyan na ni Lord ng anak. Di ba? Palakpakan natin si Lord. At hindi lang po yun. Si Rainier po ay nagkaroon ng magandang trabaho sa Singapore. Pero nung nag-pandemic, nag-decide sila na uuwi na dito at dito papalakihin ang kanyang anak. Pero alam nyo, sanay nang lumaban sa struggle. Ngayon, siya po ay isang lead engineer sa isang contractor dito sa atin sa Shell at siya po ay maganda ang trabaho. Amen? Tanong, ano po ang naging ambag ni Rainier nung siya ay dumaan sa pagsubok? Aba, ay marami siyang naging ambag. Ano? Unang-una, nakilala niyo si Rainier. Diba? Nalaman nyo na pwede palang magtagumpay sa bisyo. Amen? Amen? Na may mga tao pala na nagtatagumpay dito. Eh di tayo'y nai-inspire. Eh di at least, nabalita siya. Kaysa naman wala siyang pinagdaanan na kahit isang struggle, di hindi man lang nabalita. Amen? Amen? Kaya maging masaya ka kapag may pagsubok ka. Tayo, ano po ang misyon ng buhay natin ngayon, this time? Ano ang sa tingin mong kailangan mong mapagtagumpayan? Dapat, habang nandito ka sa mundong ito, we must live our life here on earth with a purpose. Or else, it will be a worthless lifetime. Di ba? Hindi ka pwedeng mabubuhay sa mundong ito nang walang kadahi-dahilan. Kailangan nabubuhay ka sa mundong ito ng may purpose. Okay? Meron kang misyon, meron kang iniisip. Di ba? Hindi yung basta ka lang makapagtrabaho. Kailangan there must be something that you're thinking that I can do better. Di ba? Alam nyo, biyaya ni Lord, Kristiyano ka. And tayo po, nabigyan tayo ng Panginoon ng purpose bilang mga anak niya. And what is that purpose? Ipaalam mo sa maraming tao na ang Diyos ay dakila. Amen? Di ba? Alam nyo, yung purpose na yan, naku, sa biyaya ni Lord, natapos na ang ibang mga purpose ng buhay, iyan ginagawa pa rin natin. Amen? Kaya naman sabi ko sa inyo, ang sarap ng anak ni Lord dahil hindi magiging worthless ang buhay mo. Nasa sayo na lang kung papaano mo ito kikilusan. Sabi sa Matthew 5 verse 13, "You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor?" Diba? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Tagalogin natin. Okay? Ikaw daw ang asin ng mundo. Diba? At least maputi. Ano? Asin. Okay? Ikaw daw ang asin ng mundo. But ano daw ang kwenta ng asin kapag nawala ang alat? Diba? Ang masakit daw sa asin kapag nawala ng alat ay ano? Pag nawala ng alat, ay wala na. Hindi na pwedeng ibalik ang alat. Kapag nawala na po ang alat ng asin, papaano pa yan? Ang sabi sa verse, wala na. Worthless na. Tatapak-tapakan na lang yan. Okay? Walang joy po ang buhay natin kapag wala tayong purpose. Diba? Huwag na huwag mong hahayaan ang buhay mo dito sa mundong ito na mawala ang alat. Diba? Don't let that happen. Kasi magiging walang kwentang tao tayo. Sayang. Di ba? Huwag kang maghintay na lang, Lord, kunin mo na ako, wala nang kwenta. Di ba? Hindi ganon. Kailangan you must be thinking of something that you can do. Okay? Alam nyo, maraming tao, ang hanap lagi ay tagumpay or joy o kaligayahan. Tama ba? We are always searching for joy. We are always searching for happiness. We are always searching for something good to happen in our lives. Okay? Alam mo ba, na makukuha mo lang yung mga joy na yan kapag may tagumpay ka? Di ba? Every time you experience success, of course there is joy. Di ba? Pero, paano ka nga magtatagumpay kung wala kang pinagdadaanan man lamang na kahit anong misyon, kahit anong struggle, o kahit anong purpose? Okay? Alam mo ba, na sa tagumpay tayo kumukuha ng happiness. It's always a joy when we experience success.
At ang pinakamasarap na pakiramdam ng tagumpay ay yung nakuha mo after your struggles. Di ba? Wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng tagumpay pagkatapos ng isang paghihirap. Tama? Ayos pa po ba kayo? Amen. Amen. Naalala ko po ang kwento ni Macy Ramos. Nandito ka, Macy? Ayun si Macy. Tayo naman, Macy. Na makita nga yung, hindi ata blue ang buhok mo. Blue pa rin pala. Okay. Alam nyo si Macy, sabi ko nga sa inyo, magandang may pinagdadaanan eh. Si Macy po, nagtatrabaho po siya sa isang opisina. Bilang isang empleyado, of course, entitled kayong mag-overtime. Diba? Bilang isang empleyado. And pag nag-overtime ka, binibigyan ka ng overtime pay. Ang problema nito, medyo na gamit sila ng kanilang supervisor. Tinake advantage ang overtime. Ang ginawa, pinagfa-file sila ng overtime kahit hindi sila nag-o-overtime. At ina-approvean ng bisor. Siyempre, yung bisor ang mag-a-approve ng overtime eh. And pag na-approvean ng bisor, siyempre, babayaran sila ng overtime pay. Yung overtime pay na kukunin nila, i-remit nila pabalik dun sa bisor. Di ba? Katalino ng bisor, kagaling maghanap buhay. So ngayon, ang problema, nalaman na. Nalaman na ng may-ari o ng amo ang anomalya. Ang problema, siyempre, accessory sila sa krimen. Di ba? Dahil siya ang nagagawa ng time card niya eh. Siya ang nagpa-file nun eh. Pinipirmahan lang. Di ba? Sa kanya pumapasok ang pera. Ibinibigay niya rin doon. Di ba? In short, they are under scrutiny at sila po ay nahablahan at nakasuhan ng kanilang opisina. Grabe po ang struggle ni Macy noong mga panahon na yon. Every time kami mag-uusap, umiiyak-iyak siya. Kasi kahit ho ako sa legal na payo, wala akong masabi kung paano siya maaabsuelto. Dahil talagang mali yung ginawa niya. Ang sabi ko na lang po sa kanya bilang isang pastor, hingin mo kay Lord ang freedom mo. Hingin mo kay Lord na ikaw ay masamahan niya sa laban na ito. Alam nyo, biyaya ni Lord. Ang ginawa niya, she fought for her right, pinag-pray niya ito, hiningi niya kay Lord na i-absuelto siya. Alam nyo, biyaya ni Lord. Ang worry po kasi dito, kapag ikaw ay nakasuhan nito, automatic termination sa employment. Kapag ikaw ay na-terminate sa employment, hindi ka na basta makaka-apply sa iba dahil may record ka na nung ginawa mo. So, paano pa siya magtatrabaho kung siya'y mati-terminate? Alam nyo, napakabuti ni Lord. God is a just God. Anong ginawa sa kanya? Pinagbigyan sila na makatapos sa kanilang trabaho sa loob ng 1 taon para maituloy lang yung negosyo. In fairness dun sa amo, mahirap nga naman kumuha agad ng mga bagong tao. Tinanggal pa rin sila, pero hindi termination. Di ba? Just si Lord. Tagumpay para kay Macy. Bakit? In a year time, tanggal siya sa trabaho na yon, pero may chance pa rin siya na makapagtrabaho. Di ba? Kaya, alam nyo, sige, palakpakan nyo si Lord. Sabi ko si Macy, Macy, you are experiencing success ngayon. Bakit? Kasi pwedeng kasuhan ng estapa yun. Di ba? Pwede ka pang makulong. O, biyaya ni Lord. Siya ay iniligtas ni Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo napakasarap ng pakiramdam ng tagumpay pagkatapos ng struggle. Amen? Amen? Kaya naman si Macy, patuloy lalong nagmamahal kay Lord. Amen? Tingnan nyo, sino po di? Taas ang kamay ng mga player ng basketball. Iyon, dami. Taas ang kamay ng mga manonood ng basketball. Yan. Tayo yun. Okay. Kasi gusto kong idiin sa inyo na napakasarap ng tagumpay, ang feeling ng tagumpay kapag ikaw ay may pinagdaanan. Na ikaw ay merong pinaglaban. Di ba? That's the best feeling ng success. Tingnan nyo ha. Pag kayo maglalaro, sa isang team, ilan ang player? 12. Di ba? Ilan ang naglalaro sa court? 5. Ang totoo, dun sa 12, ilan lang talaga ang napapapasok? Di ka? Mga 7 hanggang 8. Di ba? Laging may mga 5 hanggang 4 na bangko. Tama? Okay. Nag-champion ang team.
Diba? Oh, talagang buzzer beater pa, talon lahat. Talagang masaya ang lahat. Pati yung nasa bench, talon. Pati tayong mga meron. Talon tayo. Diba? Masaya tayo. Nag-champion tayo. Pero alam nyo, sino ang may pinakamasarap na kapakiramdam? Yung bangko na talaga nag-cheer na nga lamang o mas masarap ang pakiramdam nung 8 na lumaban? Di ba? Laging mas masarap yung 8 lumaban. Di ba? Pagkatapos ng laro, mga after a week, nagkukwentuhan pa yun eh. Talaga, pare, kita mo yung layup ko ngayon. Naks! Kukwentuhan pa yun eh. Mantalang yung mga bangko. Pare, kitang-kita ko. Pumalakpak nga ako dun eh. Diga? Walang kadating-dating sa kanya yung championship. Kataas ay di nag-enjoy sa pansit. Diga? Pero syempre yung lumaban, mas masarap. Di ba? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi ayaw kong mangyari sa buhay nyo na ang hihingin nyo kay Lord ay wala kayo man lamang nahaharapin sa laban sa mundo. Di ba? Hindi yun ang hihingin natin kay Lord. Ang hihingin natin kay Lord, Lord, bigyan mo pa kami ng pagsubok. Bakit? Pagkatapos ng bawat pagsubok, for sure, magiging maligaya kami. Amen? That's what I like. Alam nyo, may istorya sa Bible na napakaganda. Ito ay si Nehemiah. Ngayong season na ito ay paboritong-paborito ko si Nehemiah. Si Nehemiah po ay isang cupbearer ng hari. Ang sarap na ng pakiramdam niya sa buhay. Nandyan na siya. Siya po ay kumbagay right hand na ni Mayor. Yan. Para si Tubod yata yun, no? Right hand ni Mayor ngayon yan. Mga lagay na ito. Okay. Nandyan siya, ganyan ang lakas niya. Okay. Pero alam nyo, there was a time na nakita niya na kailangan magka-purpose ako. Hindi ako pwedeng magsisilbi lang sa hari. Until nabalitaan po ni Nehemiah na yung kanilang mga kalahi, ng mga Israelita, na nagpunta sa bayan ng Judah, ay nagkaroon ng danger. Si Nehemiah po ay isang simpleng empleyado lang ng hari. Hindi po siya politically motivated. Okay? Hindi siya leader ng Israelita. Siya po ay nagkataon laang na cupbearer ng hari. May mga leader ang bawat tribo ng Israel. Pero nung nalaman niya na yung pader ng Judah, kung saan doon nakatira ang kanyang mga kalahi, ay giba na. At dahil ito'y giba, may danger na sila ay sakupin ng iba pang mga lahi at mamatay ang kanyang mga kalahi. Alam nyo, bigla niyang naisip, parang may purpose ako sa buhay. Parang may mission ako sa buhay. Haharapin ko ito. Hindi niya struggle yun eh. By principle, pwede na siyang dito na lang sa hari. Pero hinarap niya. Bakit? Because ayaw ni Nehemiah na yung lifetime niya na ikabubuhay sa mundong ito ay mababaliwala lang. Gusto niya may gagawin siya. Kaya anong ginawa ni Nehemiah? Hinarap niya ang pagsubok. He challenged. Pinuntahan niya at ang hari at nag-try po siyang magpaalam. Kaya naman, kung sa araw na ito, gusto mong malaman kung paano nga ba ang buhay na matagumpay, simulan po natin ito sa pagsagot ng tanong na paano nga ba natin mapapagtagumpayan ang pagsubok. Diba? Kasi si Nehemiah humarap sa pagsubok eh. Kailangan malaman din natin paano natin mapapagtagumpayan ang pagsubok. So iyan po ang number 1. Kahaba ng aking introduction. Ano? Okay? Number 1, paano nga ba natin mapapagtagumpayan ang pagsubok? Of course, para mapagtagumpayan mo ang pagsubok, kailangan harapin mo ang pagsubok. Di ba? Ang maraming tao kaya hindi nakakaranas hindi nagkaka-experience ng tagumpay sa pagsubok, tinatakbuhan ng pagsubok. Di ba? You will never find joy in your life if you do not face your struggles. Sa Bible, si Nehemiah na burden. Okay? Hindi dapat siya yon, pero hinarap niya kahit hindi niya pagsubok, sinambot niya ang pagsubok niya. Pwedeng hindi na makailam, pero pinasok pa rin niya ito. Nehemiah 2 verse 1 to 5. Medyo mahaba-haba po ito. Ito yung time na haharapin na niya ang kanyang pagsubok. Alam niyo, napakaraming pagsubok na hinarap ni Nehemiah. Bukod dun sa gagawin niya yung pader, magpapaalam ito sa amo. Siyempre, magli-leave ito sa trabaho.
Di ba? Kailangan niya yun. Kailangan niya magpaalam para makaalis siya, para makapunta siya doon. Hindi siya basta papayagan ng hari, cupbearer nga eh. Di ba? Yan yung mga taga-tikim ng pagkain ng hari na pag may lason, di siya ang unang malalason. Kahirap ng trabaho. Sinong gustong ganyang trabaho? Okay. Anyway, so may rami siyang struggles. So ito ang unang struggle na hinarap niya. Sabi dyan, early the following spring in the month of Nisan, during the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was serving the king his wine. I had never before appeared sad in his presence. So the king asked me, "Why are you looking so sad? You don't look sick to me. Hindi ka naman mukhang may sakit. Why are you so, you must be deeply troubled." Sabi dun sa verse, then I was terrified. Natakot na si Nehemiah. Bakit? Abay, wala kang karapatang malungkot sa harap ng hari eh. Yari ka, may kamatay ka, pero nalungkot siya o natakot siya. Pero sabi niya, but I replied, "Long live the king. How can I not be sad?" Ito na, hinarap na niya ang pagsubok niya. Sinigurado niyang masasabi niya kung anong gusto niyang mangyari. Okay? That is how you face your problem. Kailangan sugudin mo siya, harapin mo siya. But I replied, "Long live the king. How can I not be sad? For the city where my ancestors are buried is in ruins, and the gates have been destroyed by fire." The king asked, "Well, how can I help you?" Di ba? Yun ang mga masarap na tanong eh, di ba? Yun ang mga masarap na sagot, yung kinakabahan ka, ako'y gustong mag-live. Yung iniisip mo, hindi ako papayagan, pero ang sagot ng hari, paano kita matutulungan? Yun ang masarap eh. Sabi niya, with a prayer to God of heaven, I replied, "If it please the king, and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried." Alam nyo, ang pinakamaganda po sa ginawa ni Nehemiah, hinarap niya ang problema niya. Ano mo pwede niyang gawin doon? Pwede naman siyang, kung takot siyang magpaalam sa hari, tumakas na lang sa trabaho. Diga? Pero kung tatakas siya sa trabaho, paano siya makakakuha ng pabor? Okay? Marami sa atin, every time we're facing a problem, ang imbis na harapin natin ito, imbis na sugudin natin ito, o imbis na hayaan nating maranasan natin ito, tinataguan natin. Diba? Mga anak, pag pinapagalitan ka ng magulang mo, huwag kang tumalikod. Diga? Harapin mo. Okay? Kapag ang nanay mo may sinasabi sa iyo, huwag kang anong tawag doon? Ano yung nagdadabog. Huwag kang nagdadabog. Harapin mo. Kaya ka sinasabihan ng nanay mo at ng tatay mo dahil para sa kaayusan mo. Amen? Amen? Imagine nyo, nasasabi ko na ito sa inyo, mantalang dati sa nanay ko, panay din ang dabog ko. Okay. Kasi may anak na rin ako ngayon. Okay? Di ba? Hindi nyo alam ang pakiramdam ng magulang nyong may sinasabi sa inyo. Hayaan nyo, face it. If you think that's a struggle, well, there's a consequence ng ginawa mong mali. Di ba? Harapin mo sa consequence mo. Bakit? Mas masaya after that. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Papaano ka makakaranas ng tagumpay kung hindi ka naman dadaan sa pagsubok? Di ba? Ang pagkakamali nating mga Christians, ang inihingi natin kay Lord ay yung huwag tayong hayaan humarap sa pagsubok. Yun ang pagkakamali natin eh. Ang dapat ang hinihingi nga natin kay Lord ay yung bigyan tayo ng lakas, ng loob na harapin ang pagsubok. That is what you should be asking from the Lord. Hindi yung, "Lord, huwag mo na akong padala ng pagsubok." Hindi pwede yun. Why? Kasi alam ni Lord, kailangan mo ng joy. Alam ni Lord na kailangan mo ng happiness. Alam ni Lord na kailangan mo makaranas ng tagumpay. Because that's our fuel in our life. Di ba? Yan ang nagpapalakas sa atin eh. Kapag may naramdaman kang tagumpay. Amen? Kaya it keeps you going. Pag hindi ka nakaranas niyan, di wala. Sayang. Tanong. Sino na sa inyo ngayon ang gusto makaranas ng maraming joy? Amen. Ay siya, mag-pray ng maraming pagsubok. Hindi ka. Kasi nga, pag maraming pagsubok, maraming pagtatagumpayan. Amen. Huwag kayong matakot sa pagsubok. Ang pangako ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Amen. God has a promise. Now,
Pastor, paano nga ba hinaharap ang pagsubok? Alam nyo, para maharap natin ang pagsubok, dapat unang-una muna ay malinaw sa iyo na iyon ay pagsubok. Di ba? O malinaw sa iyo ang misyon mo. Kung hindi malinaw sa iyo ang misyon, mapipigilan talaga ikaw ng pagkilos. Di ba? Hindi naman pala rin pagsubok, ba't ko garin na? Diba? Kailangan maging malinaw sa iyo ang pagsubok mo. Kay Nehemiah, malinaw talaga ang misyon niya. Ano ang misyon niya? Aayusin niya ang pader ng Juda. Kaya kahit anong ibato sa kanyang problema, binabangga niya. Sinisigurado niyang masusolusyonan niya. Kasi kapag hindi malinaw sa iyo ang dapat mong mapagtagumpayan na misyon, okay, siguradong wala. Hindi lang sa hindi ka magtatagumpay sa pagsubok, malamang kung hindi ito malinaw sa iyo, baka takbuhan mo pa talaga ang pagsubok. Example, kapag malinaw sa iyo ang pagsubok, sigurado ako gagawa ka ng para magtagumpay ka. Example, sino dito ang bahay mo medyo paloob pa? Taas ang kamay. Yan. Na pag may dadaanan ka muna ng mga eskinita bago ka makarating ng highway at doon ka pa sasakay ng tricycle, na yung lahat ng kapitbahay mo doon hindi nagtatali ng aso. Hindi ka? Lahat ng aso nila ay alpas. Tapos para mga hindi pinapakain. Kaya pag nakikita ka, ang tingin sa iyo, dog food. Hindi ka? Sa tatapang ng aso, ay ikaw ay papasok ng trabaho. Ay wala kang ibang daan kundi doon. Anong gagawin mo? Hindi na lang ako napasok ng trabaho, absent. Di ba? Hindi naman, siyempre may gagawin ka. Tama? Anong unang-una mong gagawin? Maghahanap ka ng iyong secret weapon. Ang patpat. Okay? Maghahanap ka ng pamalo. Magagawa ka ng paraan. Bakit? Malinaw sa iyo ang mission mo kailangan ko makapasok ng trabaho kahit pa may mga aso. Di ba? The same thing as we apply that in our lives. Di ba? Kapag may struggle ka, talagang tanggapin mong struggle yun. Huwag mong sabihin, ako hindi, ano lang ito. Wala lang ito. Hayaan mo. Tanggapin mong struggle. Bakit? Kapag may pinagdadaanan ka, tumatalino ka. Amen? Nakakaisip ka ng mga paraan kung paano ito masusolusyonan at hindi lang yon, natututo kang manalangin. Nahingi ka ng wisdom kay Lord. Amen? Amen? Kaya sabi ko sa inyo, mag-pray ng maraming, walang makasabi. Okay. Si Nehemiah, lumakas ang loob niya talaga kasi ginusto niya itong matapos. Kahit pasugudin pa siya nila Sanballat, yung mga kalaban ni Nehemiah, talagang sinusugod siya pero hinayaan niya. Hindi niya hinayaan na matalo siya. Bakit? Malinaw kung ano ang mission niya. Kung ngayon, matagal ka nang umaattend sa church na to at nakailang sunod-sunod ng preaching si Pastor Ito patungkol sa ating pagbabago. At iniisip mo talaga gusto mo nang magbago. Alam mo, kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na iyan ang mission mo. Accept the truth na yan ang mission mo. Gusto mong magbago. Kung hindi mo tatanggapin yan at kung sa tingin mo ang pagbabago mo ay secondary lamang nakagustuhan ng buhay mo at mas meron ka pa rin mas gustong ibang bagay, hindi mo rin mapapagtagumpayan yan. Sayang lamang. Diba? Kailangan tanggapin mo na gusto mo talagang magbago. Once the idea of your mission is clear to you, lahat ng gagawin mo, mag-aayos na ayon sa gusto mong makamtan. Okay? Paano nga ba natin haharapin ang pagsubok? So una, malinaw dapat sa iyo ang mission mo. Pangalawa, dapat kilusan mo ang mission mo. Bakit? May mga tao alam niya ang mission, pero hindi naman kinikilusan. Ba? Wala naman siyang ginagawa dito. Naalala ko sa mga companies. Diga po sa mga companies, meron silang tinatawag na mga mission vision. Diba? Meron silang mga ganyan. Ang mission vision ay hindi lamang dapat palamuti sa pader. Or yung mission sa isip mo, hindi lang yan dapat palamuti, hindi dapat nananatili sa isip mo. Kailangan kinikilusan mo ito para mapagtagumpayan mo. Naalala ko ang sabi ni Forbes sa mga negosyante. Sabi niya, businesses don't fail, leaders do. Diba? Hindi daw naman bumabagsak ang hanap buhay Ang bumabagsak yung mga tao na may hawak ng hanap buhay. Diba? Tama?
Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, klaro naman may mission naman yung hanap buhay Ang problema, hindi lang kinikilusan nung nagpapatakbo ng hanap buhay. Okay? Same thing with our lives. If you want something to change in your life, hindi yan dapat pangarap lang. Kailangan kinikilusan natin yung mga naituro na sa atin. Amen? There must be something that you're doing. In short, dapat nag-e-effort ka kung gusto mong may mabago sa buhay mo. Kapag may tawag sa iyo ang bisyo, anong effort ang gagawin mo? Patayin mo na cellphone mo. Di ba? Huwag mo na sagutin. Mag-effort ka. Hindi, pastor, baka ang nangyayari pala ay imbis na siya ang tinatawagan, siya pala nagtatawag. Diba? Siya pala nagtatawag, pare, dito na tayo. Diba? Mahirap yun. Kasi kung gusto mo mag-effort sa pagbabago, kailangan you're gonna do something about it. Kung gusto mo mas lalo ka pang mapalapit kay Lord, dapat nag-e-effort ka talagang makinig ng word. Amen? Amen? Kaya po ako, I really admire and appreciate all of you na kahit kayo'y nandoon na sa lobby at hindi nyo na ako masyadong naiintindihan, you are here and you're exerting effort para marinig ang salita ni Lord. Amen? Dapat ang priority mo talaga ay ang pagpunta mo dito ng linggo. Kahit pa may kaibigan ka sa hanap buhay o kumpare na nagsabi sa iyo, magmi-meeting kayo ngayong linggo. At ang meeting pa'y umaga. Ang sabihin mo'y, mag-meeting kita after lunch. Di ba? At least, tapos na ang church. Nakapakinig ka na ng word. Lumaban ka Di ba? Kung gusto mo mapagtagumpayan ang paulit-ulit mong kasalanan, kailangan kilusan mo iyan at huwag kang magpadala sa iyong pag-iisip o sa iyong duda na hindi mo ito mapapagtagumpayan. You need to act on it. Naalala ko ang testimony ni Tony Castillo. Papakita ko po sa inyo ang picture ng babaeng ito. Yan. Ito po ang buhay ni Tony nung nasa Rosario pa siya. Okay? Napakagandang babae. Napakadaming lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Pero alam niya po na may mali sa ginagawa niya. Alam niya. But still, kahit alam niyang may mali sa mga ginagawa niya, nahihirapan siyang magbago. Bakit? Kasi kahit mali ang ginagawa niya paulit-ulit, meron siyang panandaliang joy na nararanasan dito. But, until one day, naging malinaw sa kanya ang mission niya. Kailan yon? Nung nakilala niya si Lord. Nung nakilala niya si Lord, ang sabi niya, gusto ko nang magbago. And that became ang kanyang vision. Yun na ang naging mission niya sa buhay. Gusto ko magbago. Kaya immediately, kumilos siya. Upang makaiwas siya sa kasalanan dito sa Rosario, ang ginawa niya kaagad, iniwan niya ang bayan ng Rosario kahit masakit sa kanya. Nandito hanap buhay niya, nandito mga kaibigan niya, nandito pamilya niya. Iniwan niya to at umuwi siya sa kanila sa Santo Tomas. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo Kung gusto nyo may magbago sa buhay nyo, kailangan mag-e-effort kayo, may gagawin kayo, tatakbo kayo, kikilos kayo. Amen? Si Tony, kumilos Sana tayo din. Ganun po ang may misyon, kumikilos. Lumalayo sa mga influences na hindi nakakatulong. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, layuan mo na yan. Layuan mo na siya para mas malinaw. Iwanan mo na siya. Okay? Di ba? Shift tayo. Punta tayo sa mission natin sa Panginoon. Ano ba ang mission natin sa Panginoon? I-share si Jesus sa mga tao. That's our mission. I-share si Jesus sa mga tao. Kung nahihirapan kang i-share si Jesus sa mga tao, iisa ang ibig sabihin yan. Okay? Hindi malinaw sa iyo ang mission mo, natatakot kang i-share si Jesus sa mga tao, hindi mo nakikilusan ng mission mo. Pero alam nyo, yung takot nyong yan, yung takot na yan should be defeated by our love to God. Kung gusto mong makawin at kung gusto mong makapagdala ng tao kay Lord, well, overcome it. Isipin mo, mahal ko si Lord, kaya ako ginagawa ito. Amen? Amen?
Alam nyo, your love to God will make you win people for Him. Kung talagang tunay na mahal mo si Lord, you will share Him to others. Why? Yun ang gusto niya eh. Alam niyo ang problema natin pag sinasabi about love to God and about sharing people, pag binabangga natin yan, kasi ang sinasabi ko sa inyo ngayon is, kaya mo mai-share si Lord kasi mahal mo si Lord. Tama? Naiintindihan niyo ako doon, ano? Amen? 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 Sumagot naman kayo. Yan. Diba? Kaya mo nai-share si Lord o kaya mo mai-share dahil mahal mo siya. Ito ang problema natin. Pag yan ang pundasyon natin, na kaya mo i-share ay mahal mo si Lord, hindi pa rin natin magawa. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi, ikinukumpara natin ang pag-ibig natin sa Panginoon sa pag-ibig natin sa tao. Bakit? Kapag ikaw nagmahal ng tao, minahal mo boyfriend mo, minahal mo asawa mo, di ba? Minahal mo sila, ayaw mong i-share. Di ba? Hindi mo naman yun i-sineshare ah. Hindi mo naman ipinapahiram ang boyfriend mo ah. Di ka? Hoy, mahalin mo rin ang boyfriend ko. Di ka? Hoy, mahalin mo rin asawa ko. Okay. Di ka? Tama ako? Naintindihan niyo ako doon? Kaya kung ang pundasyon mo ng pag-share ng gospel ay love kay God, hindi mo magawa dahil ayaw mong i-share ang iyo. Akin lang siya. Bahagya na nakatagpo ng pugi, ipamimigay pa. Hindi ka? Well, God's love, our love to God is different. Huwag niyong i-compare ang pag-ibig natin sa Diyos sa pag-ibig niyo sa tao. Amen? It's totally different. Ang gusto ng Diyos, i-share natin siya. And if you really love Him, gagawin mo yon. Amen? That's your mission. Amen. Alam nyo, marami sa atin hindi makakilos. Why? Because there's that fear in us. There's that doubt in us. Kung kaya nga ba natin mapagtagumpayan yung ating pinagdadaanan. Kaya gusto ko po yung sabi ni Dale Carnegie. Basahin ko sa inyo dyan. Sabi ni Dale Carnegie, in action breeds doubt and fear. Kapag wala ka daw ginagawa, bibigyan ka daw niya ng duda at takot. But action breeds confidence and courage. Kapag naman daw ikaw ay may ginagawa, nagbibigay daw yan sa iyo ng kumpiyansa at tapang. Then, if you want to conquer fear, basahin nyo ito sabay-sabay. Do not sit home and think about it. Go out and be see. Huwag daw tatamad-tamad. Kilusan nyo daw. Okay, kung hindi ka makakilos dahil ng takot o duda, the more ka dapat kumilos dahil the more kang magkakaroon ng kumpiyansa at lakas ng loob para mapagtagumpayan ito. Amen? Alam nyo, karamihan sa worry natin ay worry na nga lang. Di ba? Kailangan magawan natin ito ng paraan. Okay? Na makilusan. Now, lastly, papaano nga ba magtagumpay? Diba? Papaano nga ba? Kung kanina ang sabi ko sa inyo, harapin ang pagsubok. Pangalawa, ang taong magtatagumpay ay porsigidong magtagumpay laban sa pagsubok. Ba? Hindi mo lang basta hinaharap ang tagumpay. Kailangan porsigido ka na pagtagumpayan mo siyempre yung struggle. Di ba? Hindi mo lang siya basta hinaharap yung struggle mo. Huwag mo lang siya basta harapin yung problema. Kailangan meron kang isip na, kaya ko to hinarap, tatapusin ko to. Di ba? Marami sa atin, puro harap lang sa problema. Pag nandoon na, naatras na. Ayoko na yan. Hindi carry. Di ba? Hindi pwedeng humaharap ka lang sa pagsubok. Kailangan porsigido ka ding mapagtagumpayan ito. Kasi kung walang perseverance, baka mamaya sukuan mo ito. Di walang tagumpay pag sumuko. Tandaan, ang labanan dito, padamihan ng joy. Para madami ang joy, marami ang tagumpay. Okay? Napakarami pong istorya natin ng perseverance, tayong naririnig. Of course, nandiyan ang ating mayor. Nung kampanya pa lang niya, lagi na niyang sinasabi na, di ba, magpursige para sa buhay na maigi. It's a story of perseverance. Kilala po natin ang ating mayor. Istorya pa po ng Bucaljes. Isa pa rin po yun sa lagi na lang alam natin ang storya
na sangkatutak na ang nailuging hanap buhay, kinabukasan ang sasabihin sa amin, ano pa ang sunod nating hanap buhay? Kalulugi lang eh. Di ba? Ganun talaga ang mga nagtatagumpay. Di ba? They persevere. Okay? Alam nyo, si Nehemiah ganun din. Sabi ko sa inyo kanina, si Nehemiah nagpaalam na siya'y makapag-live. Dahil nga gusto niyang ipursige na siya'y magtatagumpay. Tinake advantage na niya ang pagpapaalam niya. Anong ginawa? Matapos siya magpaalam na mag-live, he took the opportunity na magsabi, hari, ako naman ipadalhan nyo na rin ang sulat na lahat ng aking dadaan ng bayan, ako'y wag haharangin. Na ako ay may authority nyo. Safe passage. Dahil baka ako'y patayin ng mga iyan. Dahil ako'y Israelita. Yan. Ano pa ang hiningi niya? Nanghingi rin siya ng provision ng timber. Humingi sa hari. Sabi sa Nehemiah 2 verse 7 to 8. Sabi niya dyan, and please give me a letter addressed to Asaph, the manager of the king's forest, instructing him to give me timber. Humingi pa ng kahoy. Bakit? Kailangan daw niya para makagawa ng mga gate doon sa kanyang pupuntahan. Ibig sabihin ko, ganon ang gustong magtagumpay. Magpupursige. Gagawin ang lahat para maganap ang gusto niyang mangyari. Amen. Take note ha, takot na takot pa dyan si Nehemiah. Okay? Pero bakit niya nagawa? Kasi malinaw sa kanya ang kanyang mission. Kaya siya'y nakapagpursige. Nasabi niya kung ano ang kailangan niya. Alam nyo, kung puro kasimula lamang sa laban at walang perseverance, walang mangyayari sa pagbabago mo. Tingnan nyo yung taong ito. Picture ni Howard Schultz. Kilala nyo ba si Howard Schultz? Siguro kilala nyo na dahil may picture ng Starbucks sa likod. Okay. Siya po ang founder ng Starbucks. Alam nyo ba na si Howard Schultz ay nag-apply sa 242 na bangko para mag-loan para masimulan niya ang Starbucks? Alam nyo ba yung 242 na bangkong yon, hindi siya inapruban? Pero kahit pa lagi siyang may consistent failure sa approval, hindi po siya tumigil. He continued. Alam nyo, yung kanyang asawa, nanganak. Nung nanganak, sino ang kinausap niya para utangan? Yung doktor ng kanyang asawa. Sabi niya, ako'y may hanap buhay na gustong buksan, kapihan. Ay, ikaw naman mag-invest. Abay, nag-invest. Nagsimula po siya ng $400,000 sa kanyang pagsisimula ng Starbucks kasama ang dalawang tao na nakaibigan ng doktor. 3 silang nag-invest. Imagine nyo, kung hindi ito nagpursige, di hindi nagkaroon ng Starbucks. Di wala tayong pinagkakaguluhan sa Tagaytay na habang-haba ng pilay tayo bili pa. Ay may Starbucks din naman sa pagbaba. Bigay sa Tagaytay pa. Di ba? Alam nyo, as of 2010, okay? 2010 pa nakuha kong data sorry. 16,850 Starbucks na meron sa buong mundo, 40 countries. Amen? Alam nyo ba na ang Starbucks ay nag-employ ng 137,000 people sa buong mundo? Mas madami pa sa nakatira sa bansang Greenland. Okay? Anong ibig sabihin ko dito? Kung si Howard Schultz ay hindi nagpursige na makakuha ng kanyang loan, wala tayong iniinumang Starbucks ngayon. Amen? Ikaw, ano yung kailangan mong pagpursigihan na sa tingin mo ay susuko ka na? Diba? Ilang beses ka nang na-reject. Ilang beses na sinabi sa iyong hindi ka pwede. At ayaw mo na. Hindi ka magtatagumpay kung ikaw ay hindi magpupursige. Amen? Sa mga lalaking nandito, larga lang ng larga. Sabi ni Marilyn Monroe, hindi dahil daw ikaw ay nag-fail sa isa, ay mag-fail ka na uli. Diba? Kaya kung ako sa inyo, sige, larga ng larga. Kapag nabasted ka, manligaw uli. Okay. Okay. Walang sukuan. Okay. Huling kwento ko po sa inyo ng isang tao na kilala kong hindi sumuko at nagpursige sa laban niya sa kanyang buhay. Pakinggan niyo, are.
naalala ko po ulit si Tony. Pakita niyo ulit ang picture ni Tony. Yan. Si Tony. Dahil nga po malinaw kay Tony ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Nagpursigi po siya at nag-effort po siya ng sobra upang ayusin at gastusan ang kanyang pisikal na itsura. Ayaw na daw po niya yung ganyang kagandahan. Okay. Naghanap buhay po siya na naghanap buhay para magkaroon siya ng panggastos para sa kanyang kaayusan. And ngayon, please give all your eyes to me. As I present to you, pwede ko po bang tawagin dito sa unahan para umakyat sa stage? Ang tunay na si Mr. Anthony Castillo, dating LGBT, pero sa biyaya ni Lord, sinamahan si Tony para magbago. Amen. Maganda pa rin ba? Ha? Pogi na. Amen. Binatang-binata po ito sa lahat ng dalaga dyan. Okay? Pero alam nyo, naalala ko po nung nag-usap kami ni Tony before, there's a phrase na lagi naming napapagkwentuhan. Kasi tinatanong ko sa kanya about his feelings. Ito po, let me read it to you. Sabi doon, sabi niya, being true to yourself doesn't mean being true to your feelings, but to who God says you are. Amen? Ang totoo ay kung ano ang sabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, si Tony ay lalaki. Amen. Kaya nandito siya. And let us give Tony some minutes para magkwento sa atin ng konti about his life, kung paano siya binago ni Lord. Excited ba kayo? Excited ako. Amen? Good morning po sa ating lahat. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na tayong lahat po ay minsan naghahanap po ng love, ng acceptance at freedom dito sa mundo. Pero ang hindi natin alam na napapahamak lang po kayo. Napapahamak lang po tayo. Pero gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na kapag tinanggap niyo po ang Lord sa buhay niyo, may mas maganda pa pong plano ang Lord sa mga buhay nating lahat. Yun lang po. Thank you, Tony. Alam niyo po ba si Tony ngayon is very active sa ating church sa JA1 Santo Tomas. Iniusap ko lang po itong makarating ngayon para makita nating lahat dito. But he started here. Nagsimula po siya dito sa atin sa Rosario. Kaya biyaya ni Lord, pakinggan niyo yung sinabi niya, naghahanap daw tayo ng love. Pero akala natin, yun ng love, di ba? Na hindi natin alam, nakakasakit na tayo ng ibang tao. At ang pinakamatindi doon, ay nakakasakit tayo kay Lord. Kaya naman, Tony, we appreciate you coming. Siya po ay worship leader na sa JA1 Santo Tomas. Ayan, praise God. Wala ngayon doong worship leader si Pastor Robert. Nandito. Amen. Thank you, Tony. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ka nang magbago, ha? I remember this verse. Every time ko po makakausap si Tony, buhay na buhay sa akin ang verse na ito. At ito po ang iiwanan ko sa ating lahat. Roma 8 verse 5. This is about the Holy Spirit. Sabi po dyan, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang nabubuhay ayon sa banal na spirito ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na spirito. Amen? If we want change to happen in our lives, as we face those struggles, isipin mo lang, gagawin ko ito dahil ito ay gusto ng Lord na mangyari sa akin. I'm going to overcome this at I will overcome this according to the will of God. Amen? Amen?
Palakpakan natin si Lord. So ngayon po, as I end, kailangan po para mapagtagumpayan natin ang buhay natin, identify your purpose. Alamin mo, ano ang gustong ipalaban sa iyo ni Lord. At kung wala ka namang gagawin, ay wala kang magiging tagumpay, wala kang magiging joy. Diba? Kaya kailangan harapin mo ng walang takot ang pagsubok mo. Harapin mo ang laban dahil wag mong kakalimutan ang bawat pagkakamali ay karunungan. Naituro ko yan sa inyo before. It's okay to fail because failing is learning. Iwasan mong maging tambay lang. Mag-effort ka na may gagawin ka para sa iyong pagbabago. Amen? Can we all stand up and let's sing to our Lord today? Hayaan mo na samahan ka ni Lord. Maaring marami sa atin ngayon ay humaharap sa isang struggle. Ngayon mag-iiba na. Imbis na lagi mong iiyak-iyakan lang yan. Magbubunyi ka. You're gonna be happy. Bakit? Kasi alam mo, pagkatapos nito, at alam mo rin na matatapos ito. Diba? Ay may kaligayahan kang mararanasan. Ako, when I face struggle, I'm excited. Alam niyo kung saan ako excited? Excited ako pagkatapos kasi alam ko masaya ang feeling. Alam ko masarap ang feeling. Diba? So when there's struggle in your life, be happy. Because there will be a moment in your life that you will experience celebration and happiness. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Come on, just sing. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, pananagan na. Ikaw lang ang sasabahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi, daan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sing it to God. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi, daan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Alam nyo, your struggles right now and you're facing something kind of difficult right now, na sa tingin mo, mahihirapan ka magtagumpay, kantahin mo lang ang kantang to. Maaalala mo na ang biyaya ng Diyos ay sapat, na nandyan ka at hindi nagkukulang ang Diyos, that is going to finish that fight for you. At mararanasan mo yung tagumpay na sinasabi ko. As we sing this, Kahit kailan, Yes, Lord. di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi, daan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang,
Alam namin na ikaw ay dakila at tapat sa buhay namin. And we are very thankful na meron kaming Ama na nandyan para kami ay bigyan ng maraming kaligayahan. And we are so excited as we face our life after this week. As we go on through our lives, hindi na kami takot sa struggles. Haharapin namin ito ng may ngiti. Haharapin namin to na alam namin na kami magtatagumpay dito. Na excited kami dahil sigurado joy ang kasunod. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. God bless you.